sa ligaw na gansa. Uumpisahan natin ito sa panalangin. Maaari ba kayong tumayo at iyuko ang inyong mga ulo? Pangungunahan ito ni Clark John Paul Masabot. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng inyong patnubay sa aming pag-aaral. Bigyan mo po sa amin ng katalinuhan, pasensya at lakas ng loob upang maunawaan namin ang mga aralin at pantagumpay sa aming pag-aaral. Naway maging bukas ang aming isipan at puso sa mga natutunan namin. Maraming salamat po. Amen. Dumako na tayo sa panitikan. Sa panitikan, matutuklasan natin ang akdang Ang Tinig Mula sa Ligaw na Gansa, kasama na ang gramatika at retorika na nagpapahayag sa emosyon at damdamin at ang uri ng tekstong naglalahad. Sa panitikan, natutuklasan natin ang akdang Ang Tinig ng Ligaw na Gansa, kasama na ang gramatika, retorika na nagpapayag sa emosyon at damdamin, at huli ang uri ng tekstong naglalahad. Dito sa panimula, susuriin natin kung ano nga ba ang magandang akda mula sa Egypt. Kilala rin ang mga taga-Egypt mula sa pagpapahalaga ng kamatayan ng tao. Ang mga taga-Egypt ay higit na pinapahalaga ng buhay ng tao. Dito sa Aralin 1.6, dito natin matutuklasan ang tulang lirikong pastoral na sinaunang taga-Egypt, Ang Tinig ng Ligaw na Gansa. Tutuklasin natin ang mga mensaheng nais ipadala ng akdang ito, lalo na nung paano hinangad ng taga-Egypt ang maayos na pamumuhay. Ang tula na Ang Tinig ng Naliligaw na Gansa mula sa Egypt ay nagpapakita ng mga tema ng paglalakbay, pag-asa at pakikibaka. Ang tinig na naliligaw na gansa ay simbolo ng paghahanap ng direksyon at pagsusumikap upang matamo ang layunin sa kabila ng mga pagsubok. Tulad ng gansa na naglalakbay ng mag-isa, maaaring makaranas ka ng mga pagsubok at pagkaligaw. Gayunpaman, ang pangunahing mensahe ng tula ay hindi mawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang ng paglalakbay, dapat mong panatilihin ang iyong layunin sa isipan at patuloy na magsimkap upang makamit ito. Ang determinasyon at pananampalataya sa sarili ay susi upang maabot ang iyong mga pangarap, kahit gaano man kahirap ang daan. Dumako na tayo sa pagtatalakay sa mismong akda. Ano nga ba ang tinig mula sa ligaw na gansa? Ang tinig mula sa ligaw na gansa ay isang maikling kwento na isinalin sa wikang Pilipino ni Vilma C. Ambat, isang kilalang manunulat mula sa Pilipinas. Ang kwento ay tungkol sa isang batang lalaki na nahulog sa isang estado ng pagkakahiwalay at pag-iisa, ngunit natutunan ang tunay na kahulugan ng pagkakaugnay at pagmamahal sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng mga ligaw na gansa. Sa anong bagay nga ba sumisimbolo ang gansa ayon sa tula? Base sa tula, ang ligaw na gansa ay sumisimbolo na isang paglalakbay na walang tiyak na patutunguhan. Ang gansa na walang direksyon ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam ng pagkaligaw at kawalan ng katiyakan. Ang pagiging ligaw nito ay maaaring kumatawan sa mga tao na naghahanap ng kanilang lugar sa mundo. Ano naman ang tema ng pagkaligaw at pag-iisa? Ang tema ng tula ay nakatuon sa pagkaligaw at pag-iisa. Ang ligaw na gansa ay nagpapakita ng kalagayan ng isang nilalang na naglalakbay ng mag-isa at walang tiyak na direksyon. Ang tema ay maaaring sumalamin sa pakiramdam ng kawalang katiyakan na nararanasan ng isang tao sa kanyang paglakbay sa buhay. Ano ang posibleng mensahe sa tula? Sa kabila ng pagkaligaw ng gansa, maaaring ang mensahe ng tula ay nagpapahiwatig ng pag-asa, kahit hindi tiyak ang patutunguhan. Ang patuloy na paglalakbay ay bahagi ng proseso at pagtuklas ng sariling layunin at direksyon. Ipinapakita nito na mahalaga ang pagpupursigi kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. Ano ang maaaring kaugnayan nito sa buhay ng isang tao? Sa ating buhay, marami tayong pagkakataon na nararamdaman nating ligaw o nawawala. Ang ligaw na gansa ay maaaring magsilbing paalala
na ang proseso ng paghahanap ng sariling landas ay bahagi ng ating pag-unlad. Kahit nag-iisa at hindi sigurado, patuloy tayong naghahanap ng tamang daan. Konklusyon. Sa pagtatapos, ang ligaw na gansa ay nagpapakita ng karanasan ng pagkaligaw at paghahanap ng direksyon. Bagamat walang tiyak na impormasyon tungkol sa tula, nagdadala ito ng mahalagang mensahe ng pag-asa at patuloy na paghahanap sa kabila ng walang katiyakan. Alam mo ba na, ang tulang liriko o tula ng damdamin ay puno ng masisidhing damdamin ng tao tulad ng pag-ibig, kalungkutan, kabiguan, kaligayahan, tagumpay at iba pa. Uri ng tulang liriko. Una, pastoral. Ang isang pastoral ay mula sa salitang Latin na pastor. Ang tulang pastoral hindi lamang tungkol sa buhay ng isang pastol at nagpapastol. Ito ay tulang pumapaksa at naglalarawan ng simpleng paraan ng pamumuhay, pag-ibig at iba pa. Ang mga sopistikadong alagad ng sining ang sumusulat ng tulang pastoral na nagpapalagay at dinarama ang katauhan ng isang simpleng tao. Maaaring pag-aralan ng tulang pastoral bilang Letrang A, isang alegorya na gumagamit ng simbolo. Letrang B, panitikang nagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabasa na maranasan ang pagtaka sa magulong buhay at madama ang pansamantala, ang malaya at walang kaguluhang buhay. Letrang C, paglalagay ng komplikado sa simple. Sa Pilipinas, ito'y tulang naglalahad ng buhay-buhay sa bukid at pagpapahalaga sa gawain at pamumuhay sa bukid. Halimbawa, Halika sa Bukid ni Milagros B. Macaraig. Sa letrang B, Elehiya, isang tula ng pamamanglaw na madaling makilala ayon sa paksa, gaya ng kalungkutan, kamatayan at iba pa. Maaring ito'y magpaparamdam o kapisan para sa isang minamahal, sa isang yumao o nag-aagaw buhay pa lamang na dahil sa kalungkutan ay nagnanais na ang maliligayang sandali ay agad lumipas. Halimbawa, ang pamana ni Jose Corazon de Jesus. Letrang C, Soneto. Tulang may 14 na taludtod, hingil sa damdamin, kaisipan at pananaw sa buhay ng tao. May malinaw na kabatiran ng pagkatao sa kabuuan, ito ay naghahatid ng aral sa mambabasa. Halimbawa, soneto ng buhay ni Fernando B. Monleon. Sa letrang D, Oda. Nagpapahayag ng isang papuri, panaghoy o iba pang uri ng damdamin, walang tiyak na bilang ng pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. Nagpapahayag ang oda ng matayog na damdamin at kaisipan ng makata. Sa matandang panulaan, karaniwang ito'y isang awit ang papuri patungkol sa mga pambihirang nagawa ng isang dakilang tao, bansa o anumang bagay. Halimbawa, tumangis si Raquel. Sa letrang E, awit. Ang karaniwang pinapaksa nito ay may kinalaman sa pag-ibig, kabiguan, kalungkutan, pag-asa, pangamba, puot at kaligayahan. Tinatawag na kundi man na ayon kay Jose Villa Panganiban ay isang awit hinggil sa pag-ibig o palasintahan. Ito'y lalapitan ng tugtugin, karaniwang maikli at punong-puno ng pagsamo at pagluhog sa isang sinisinta. Halimbawa, may isang pangarap ni Teodoro Gener. Sa letrang F, Dalit. Noong araw, ito ay isang awitin patungkol sa paglilingkod ng Diyos at pananampalataya. Nabibilang din sa uri, ito ang tulang ng pagmamahal at pagkalugod na ang layunin ay pagdakila at pagpaparangal. Sa panahon ng mga Espanyol, ang dalit samba at dalit bansa na itinuturing na iisa dahil kilala ang dalawa sa taguriang dalit. Ang galit samba ay patungkol sa Diyos, samantalang ang dalit bansa ay pagpapahayag ng pag-ibig at pagdakila sa bayan.
Dumako naman tayo sa mga elemento ng tula. Una, sukat. Ito ay bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ang isang taludtod ay karaniwang may 8, 12 at 16 na pantig o sukat. Halimbawa, ang sukat nito ay 12 pantig. Ako'y magsasakang bayani ng bukid, sandatay araro matapang sa init, hindi natatakot na sa lamig, sa buong maghapong gumagawang pilit. Pangalawa, tugma. Ito'y pagkasintunugan ng mga salita sa huling pantig ng bawat taludtod. Maaring ganito ang tugma ng hulian. A, 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 B, A, B, o kaya ay A, B, D, A. Halimbawa, sa tugmaang A, 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 magkakatugma lahat ng linya. Sa aking lupain doon nagmumula. Lahat ng pagkain nitong ating bansa, ang lahat ng tao, mayaman o dukha, sila'y umaasa sa pawis, kot gawa. Pangatlo, talinghaga. Ito ay may matayog na diwang ipinahihiwatig ng Makata. Ayon kay A. Abadilla, tugma at hindi tula ang binabasa. Kapag sa unang pagbabasa ay naunawaan agad ang ibig sabihin, kailangan may naitatagong kahulugan sa salita o pahayag. Dito kinakailangan ng paggamit ng tayutay o matalinghagang mga pahayag. Halimbawa, nasa huli, pain, umiyak. Ako'y hawak ng inyong pag-ibig, hindi ako makakaalpas. Pang-apat, kariktan. Ito'y ang malinaw at di malilimutang impresyon na nakikintal sa isipan ng mambabasa. Mahusay ang tula kapag may nagbibigay na impresyong mahirap, mabura sa puso't isipan ng bumabasa. Dumako naman tayo sa mga paraan sa pagsulat ng tula. Una, magmasid sa paligid, paglakbayin ang imahinasyon at magbasa sa mga halimbawa ng tula. Sa ganitong paraan, detalyado at malinaw na mailalarawan ng Makata ang kaisipang nais niyang palutangin sa tula. Pangalawa, lahat na ng paksa ay naitampok na sa tula, subalit nakasalalay pa rin sa Makata ang pagiging orihinal ng akda ang kanyang isinusulat. Nagiging bago ang lumang paksa sa pagbibigay ng Makata ng bagong pananaw tungkol dito. Ang pananaw na ito ay maaaring batay sa sarili niyang karanasan, mga namamasid niya o bunga lamang ng kanyang makulay na imahinasyon. Pangatlo, ang tula ay siksik at nag-uumapaw sa mensahe na ipinapahayag sa kakaunting salita lamang. Magiging busog sa kahulugan at malikhain ang pagpapahayag ng kaisipan kung gagamitan ng tayutay. Pang-apat, kailangang maging mapagparanas ang isang tula upang mag-iwan ng kakintalan sa mga mambabasa. Mapagparanas ang isang tula kung ipinapakita at ipinapadarama. Nalalasahan, naamoy, naririnig ng Makata ang kanyang mensahe sa akda. Dumako naman tayo sa talasalitaan. Naririto ang isang tulang nasulat noong panahon ng bagong kaharian ng sinaunang Egypt. Ito ang panahon na nagpapalawak ng empire ng Egypt at panahon ng napakasophistikadong pag-usbong ng kultura nito. Tuklasin mo kung bakit mahalagang unawain ang tulang pastoral ng mga taga-Egypt na nagpapakita ng pagnanais nila ng simpleng buhay sa gitna ng komplikadong sitwasyon ng kanilang panahon. Ang tinig ng ligaw na gansa. Ang tinig ng ligaw na gansa, nahuli sa pain, umiyak. Ako'y hawak ng iyong pag-ibig, hindi ako makaalpas. Ba't ko'y aking itatabi, subalit kay inay anong masasabi? Sa araw-araw ako'y umuuwi, karga ng aking mga huli. Di ko inilagay ang bitag sapagkat sa pag-ibig mo'y nabihag. At ngayon, dumako tayo sa paglinang ng talasalitaan. Piliin sa talaan ng mga salita ang katulad ng kahulugan ng salitang nasa loob, katulad ng alpas, bihag, bitag. Ang mga salita naman maaring kasing kahulugan nito ay ang nakulong, naloko, mailap, kawala, pain, mahirap hulihin, siko, bilanggo, takas, preso,
pugante at nabihag. Meron ba kayong idea kung ano ang mga kasing kahulugan nito? Tignan natin at alamin. At ayun na nga, ang kasing kahulugan ng alpas ay takas at kawala. Ang kasing kahulugan naman ng bitag ay nakulong at siko. Ang kasing kahulugan naman ng bihag ay bilanggo o preso. Magaling! Ngayon na tapos na ito, linawin natin ang pag-unawa sa akda. At ang aking natutunan sa akda na ang tinig mula sa gansa ay isang malalim na akda na kung saan nagtutulak sa mga mambabasa na pahalagahan at igalang ang boses ng bawat isa, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. At hindi lamang ito isang pagsasalaysay na pangkaraniwang tao, kundi isang panawagan para sa pagkakapantay-pantay at pagkakilala sa dignidad ng bawat individual. Yun lamang po at maraming salamat po. Ang pag-unawa ko naman sa akda ay ang tinig mula sa ligaw na gansa ay may dalawang pangunahing kahulugan. Una, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon nilang paglalakbay na nagbibigay ng direksyon at koordinasyon sa kanilang grupo. Ikalawa, maaari rin itong magpahiwatig ng mga pagbabago sa kapaligiran tulad ng panahon na tumutulong sa atin na maging mapanuri sa mga natural na senyales. Dumako naman tayo sa pagbasa ng gramatika at retorika. Pagsanib ng gramatika at retorika. Iba't iba ang damdamin ng mga tao sa pagpapahayag ng damdamin. Nagiging makulay ang alinmang akdang pampanitikan. Kaya, mahalaga malaman kung republikang basahan ni Teodoro Agoncillo paano mabisang maipahayag ito. Pakinggan natin kung paano ito babasahin na pangungunahan ni Diana Oris. Republikang basahan ni Teodoro Agoncillo. Republika, baga itong busabos ka ng dayuhan. Ang tingin sa tanikalay busilak ng kalayaan. Kasarinlan, baga itong ang bibig mo'y nakasusi. Ang mata mong nakadilat ay bulag na di mawari. Ang buhay mo'y walang patid na hibla ng pagtataksil. Sa sarili, lipit angkan sa bayan mong dumarating. Kalayaan, republika, ang bayani dinudusta. Kalayaan pa lang itong mamatay ng abang-aba. Kasarinlan, pala itong ni hindi mo masarili. Ang dangalang tahanan mong libot, pugad at pagkasip. Malaya ka, bakit hindi? Sa bitayan ikay manhik at magbigting mahinahon sa sarili na ring lubig. Kalayaan, ito pala'y mayroon na ring tinutubo sa puhunang dilatlawan at hindi sa luhat dugo. Humimbing ka na mapayapa, mabuhay kang nangangarap, sa ganyan lang mauulol ang sarili sa magdamag. Lumakad ka, hilain mo ang kadenang may karansing, na sa tainga ng busabos ay musikang naglalambing. Limutin mo ang nagdaan, ang sarili ay taglayin, subalit ang iniisip ay huwag mong bibigkasin. Magsanay ka sa pagpukpok, sa pagpala at paghuhay, pagkat ikaw ang gagawa ng kabaong kung mamamatay. Purihin mo ang bayaning may dalisay na adika, ngunit huwag paparisan ang kanilang gawit-gawa. Republika na ang itong ang sa inyo'y hindi iyo. Tumiwa ka at dayuhin sa lupa at sa bayan mo. Kalayaan, malaya ka. Oo nga, bakit hindi? Sa patak na buhay, malaya kang mabigati. Sa simoy ng mga hangin, sa parang at mga bundok. Palasapin mo ang asukal ng loob mong kumikirot. Kasarinlan, republika, kayo bagay na uulol. Ang inyong kalaya ay tabla na rin ng kabaong. Bawat hakbang na gawin mo sa templo ng kalayaan ay hakbang ng papalapit sa bunganga ng libingan. Republika, kasarinlan, mandi hindi nadarama. Ang paglayay sa matapang at sa kanyon bumubuga. Ang paglaya nakukuha sa tulis ng isang sibat. Ang tabak ay tumatalim sa pinki ng kapwa tibak. Ang paglaya isang tining ng nagsamang dugot luha. Sa saro ng kagitingay, bayani lang ang tutuga. Sa bawat sinag ng paglayang sa karimlan ay habulin. Isang punyan sa dibdib mo, isang kislap ng patalim. Mula sa panitikan ng Pilipinas, Pangiban at Panganiban.
mo ba na ang wika ay hindi lamang instrumento sa pagpapahayag ng kaisipan kundi ng salubin, gawi at paniniwala? Sa pamamagitan nito ay naipahayag natin ang nadarama natin sa ating kapwa. Pagpapahayag ng emosyon. Maraming paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa wikang Filipino. Isang paraan ang paggamit ng padamdam na pangungusap sa pagpapahayag ng matinding damdamin. Ginagamit ang pangungusap na ito ang bantas na padamdam, at kung minsay ang bantas na patanong tulad ng sumusunod. Paghanga. Wow, perfect ang score mo, Naks. Ganda, bilib ako. Pagkagulat. Ha? Nakakaya inay, naku po. Pagkatuwa. Yahoo, pasado ako. Yehe, yippee. Pag-asa. Harinawa. Sana sumama ka sa group study namin. Pagkainis o pagkagalit. Bagsak ako, kakainis. Ginagamit din kung minsan ang panandang pananong sa pagpapahayag ng damdamin, lalo na kung ito ay may halong pagtataka. Maaaring samahan ang mga ito ng parilala o sugnay na tumitiyak sa emosyong nadarama. Gaya na lamang nito. Paghanga. Wow! Ang ganda niya na. Pagkagulat. Oh, ikaw pala. Pagkalungkot. Naku, kawawa naman siya. Pagtataka. Siya nga. Totoo bang sinabi mo? Pagkatuwa. Yippee! Matutuwa si Mami. Pagkagalit. Pagkainis. Nakakainis ka. Pag-asa. Naku, sanang may makapasa ka na. Isa ring paraan ang paggamit ng pahayag na tiyakang nagpadama ng damdaming at o salubin ng sasalita. Ngunit mauhulang hindi masyadong matindi ang damdaming inihahayag sa ganitong paraan. Pansin ding ginagamitan ng tuldok ang mga pahayag. Bagaman, maaari ring gamitin ng padamdam ang bawat isa upang makapaghudyat ng mas matinding damdamin. Pagtanggi. Dinaramdam ko, hindi na ako lalawak sa paligsahan. Pagkasiya. Mabuti naman at narito na kayo. Pagtataka. Hindi ako makapaniwala. Ngayon ko lang narinig ang balitang iyan. Pagkainis. Nakakabwisit talaga ang kinalabasan ng pagsusulit. Maihahayag din ang iba pang emosyon sa tulong ng sumusunod na konstruksyong grammatical. Paggamit ng mga padamdam na pahayag na karaniwang binubuo ng pariralang nominal o adjectival. Halimbawa, ang ganda ng tulang iyan. Nakakapanggigil talaga ang alaga mong aso. Ang ilap ng gansa. Paggamit ng mga ekspresyong karaniwang nagpapahiwatig ng antas ng kasukdulan o kasobrahan. Halimbawa, napakakulit ng lalaking mangingibig. Sobrang bait ng mag-aaral. Ang ganda-ganda niya. Talagang gulat na gulat si Harvey. Paggamit ng negatibong ekspresyon na binibigyang diin kapag binibigkas, kasama ang anuman, sinuman, saan man, at iba pa. Halimbawa, wala kang maasahang anuman sa kanya. Hindi matatalo ng sinuman ang marunong manuyo. Saan ka man pumunta, hindi ka makakaligtas sa akin. Paggamit ng matanong na rhetorical, patuyatay na pagtatanong upang bigyang diin ang isang kaisipan. Ito ay tanong na hindi sinasagot sapagkat lantad na. Halimbawa, ang ganda ng gawa nila, diba? Napakaganda ng gawa nila. Dahilan ba iyan para malungkot ka? Hindi yan sapat na dahilan para malungkot ka. Kasarinlan baga ito ang bibig mo'y nakasusi? Hindi, sapagkat nakasusi ang bibig. Walang diferensya noon. Wala iyong diferensya. Sino ang hindi nakakaalam? Alam iyan ng lahat. Ngayong natapos na natin ang ating aralin, nais kong dagdagan ang inyong uwing aral.
Laging tatandaan na ang tinig mula sa ligaw na gansa ay nagtuturo ng kahalagahan ng katotohanan at kalayaan. Samantalang ang republikang basahan ay nagpapahalaga sa tamang gramatika at retorika para sa malinaw na komunikasyon. Ang aral na nakukuha dito ay pagiging tapat sa sarili at pagsasanay sa mahusay na pagpapahayag ay mahalaga para sa makabuluhang pag-unlad sa lipunan.